So, wag tayo magpalinlang na tila, wow, ang dami nangyayari. Sa aktual, wala pang kasong na-file, di ba? Sa mga binanggit na pangalan. Kapansin-pansin para kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang magkasunod na anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng ginagawang pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Partikular na ang update sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH sa Office of the Ombudsman na ireklamo. Gayon din ang anunsyong arrest warrant laban kina Saldico at iba pa. Pero naniniwala ang mambabatas pantakip lamang ito sa kawalan ng aksyon ng PBBM administration sa cabinet members na isinasangkot sa katiwalian. Halos araw-araw ngayon may anunsyo si Pangulo mismo, di ba? So para pagtakpan o gawing smokescreen doon sa kawalan ng investigasyon sa sarili niyang gabinete, sa mga pinakamalapit sa kanyang official family, at ayon sa at least two key personalities, Bernardo and Zaldico, ay direktang involved ang Pangulo. No? So talagang kailangang questionin natin, no? Kung ginagawa lang bang smokescreen ang sunod-sunod na pag-anunsyo ng mga pangalan. Ano pa nga lang rekomendasyon ng pagkaso. Ganun pa, hindi pa nga aktual na kinakasuhan. Halimbawa, yung mga pangalan kahapon, wala pa namang kinasuhan doon Di ba? Recommendation lang ng pagkaso. Idinamay ni Saldico sa issue ng umano'y 100 billion pesos na halaga ng budget insertions sa 2025 national budget sina PBBM, Budget Secretary Amena Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Samantalang idinawit naman sa kontrobersya ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sina Public Works Secretary Manuel Bunoan, Education Undersecretary Trigiv Olaybar at Executive Secretary Lucas Bersamin. Itinanggi ng Malacanang ang aligasyon ni Ko laban kay PBBM. Kasunod nito'y naiulat naman ang pagbibitiw sa pwesto ni dating ES Bersamin at Budget Secretary Pangandaman. Pinaniniwala ang isa itong cabinet shake-up dahil na rin sa anomalya sa flood control projects. Pero ipinahayag ng Malacanang na walang internal investigation na ginagawa sa cabinet members ng PBBM administration. Naglakas naman ang loob ang ilang manggagawa sa film industry kahit may pangambang maapektuhan ng kanilang trabaho. Anila sobra na ang katiwalian sa gobyerno kaya panawagan ng mga ito. It's a wrap, mga korap! Lahat ng sangkot dapat managot! Lahat ng sangkot dapat managot! Ikulong na yan, mga kurako! Minsan mas madali na lang manahimik. Kapag may mali tayo nakikita sa ating kapaligiran, pero ngayon, hindi na po natin kayang piliin ng manahimik. Bilang mga kwentista, mga taga-salaysay, meron tayong responsibilidad na magsalita at maghayag ng katotohanan. Ang pelikula ay hindi lamang libangan. Ito ay salamin ng ating bayan. At paano tayo makakalikha ng tapat na salamin kung tayo mismo takot tayong magsalita? Kahit hindi laging nakikita ng publiko, ramdam na ramdam ng mga manggagawa sa pelikula ang bigat ng korupsyon sa ating bansa. Pondo para sa sining ng kultura ay hindi napupunta sa atin dahil napupunta sa mga iilan na nilalagay sa kanilang mga bulsa. Bukod sa paggunita sa Bonifacio Day sa November 30, sasama sila sa pagkilos kontra katiwalian sa Luneta Park sa Maynila. Samantala, nilinaw naman ng Akbayan Party List na accountability ni PBBM at hindi resignation nito ang kanilang ipapanawagan sa lalahukang anti-corruption rally sa Linggo. Nakatakda naman sumama ang grupo sa gagawing pagtitipon kontra katiwalian sa People Power Monument sa Quezon City. Ang call natin ay for BBM to be accountable, for BBM to explain and respond to the charges, and for BBM to take on concrete political actions, hindi puro propa lamang. Bukod sa pagpapanagot sa mga tiwali, panawagan nila ang pagpasa ng mga panukalang batas na magsusulong sa reforma, gaya ng anti-political dynasty bills at legislative measures na magbibigay ng ngipin sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.